Tahimik lang kaming dalawa sa buong biyahe. Nililibang ko lang ang sarili ko sa mga nadaraanan namin para hindi niya ako makausap. Nagtagumpay naman ako dahil hanggang sa makarating kami sa sementeryo ay hindi pa rin niya ako kinakausap. Oo, sa sementeryo niya ako dinala. Puro nagagandahang bahay ang nakikita ko na aakalain mong subdivision. Kung hindi lang nakalagay ang arko sa bungad na isa itong sementeryo, halatang pangmayayaman lang ang libingan na to. Follow me. Gaya ng sabi ni Gabriel, sumunod lamang ako sa kanya habang naglalakad. May dala rin siyang 4 na malalaking kandila at 2 maliliit na bouquet ng bulaklak. Huminto kami sa isang kulay kremang mausoleum na may 2 palapag. Sa pagpasok pa lang ay 2 nakalibing doon. Binasa ko ang mga pangalan sa mamahaling lapida. Marlene del Socorro at Rose del Socorro. Pero sandali, bakit may lapida si Rose? Hello, Mom and Rose. This is Ashley, my wife. She's 2 months pregnant and 2 weeks pregnant now for our baby. I know that if both of you are still alive, you'll also be excited as I am. Nilapag na ni Gabriel ang 2 bouquet sa magkatabing nicho at nagsindi ng mga kandila sa tabi nito. Ashley, this is my mom. Sabay turo ni Gabriel sa may pangalang Marlene. And this is my younger sister. Baling niya sa isa pa. Tumangu-tangu lang ako. Matagal na rin palang wala ang mama niya. 6 na taon na ang nakakalipas. Napansin ko rin na mas maaga lang ng ilang buwan ang date ng kamatayan ni Rose sa kamatayan ng mama niya. Halika sa taas. Aya ni Gabriel sa akin sa taas. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam na may iba sa kinikilos ni Gabriel ngayon o talagang sinasadya niya. Pagdating namin sa taas ay may dining table na 4-seater at may isang set din ng sofa. May double-sized bed din at may banyo pa pero sa tingin ko ay maliit lang. Pinaupo niya ako sa sofa katabi niya at nag-umpisa na siyang magkwento ng nangyari sa mommy niya at kay Rose. Gabriel's point of view. Pinakikiramdaman ko muna si Ashley bago ko magkwento sa kanya. Kanina nang ipakita ko sa kanya ang nicho ni mommy at Rose, ay naghanap ako ng reaksyon sa kanya, lalo na sa puntod ni Rose. May nakita naman akong emosyon sa mga mata niya pero hindi ko alam kung ano. It all started when Rose became missing. Pagsisimula ko at titig na titig lamang ako kay Ashley. Gabi na nun at 3 araw pa lang bago ang overnight daw niya sa bahay ng kaklase niya, ay nagpapaalam na siya nun kila mommy. Sila mommy naman hindi naman siya pinagbawalan at agad na umuo. Nung gabi naman na mag-overnight siya sa bahay ng mga kaklase niya, ay wala ako sa bahay. I was on the resto bar that time with my friends to celebrate our friend's birthday. Kaya hindi ko siya naihatid sa tutulugan niya. Si daddy naman nun ay nasa ibang bansa para sa business gatherings kasama si mommy. Ang family driver naman namin ay nakalive nun dahil nagkasakit. Kaya no choice siya noon kundi ang mag-taxi. Hinabilin ko sa kasambahay namin noon na ihatid siya sa tutulugan niyang bahay pero hindi niya inihatid dahil sa ayaw mismo ni Rose. Tumawag naman noon si daddy sa akin at nagpaliwanag naman ako at naiintindihan naman niya. Bakit hindi mo nalang sinaglit ang kapatid mo at bumalik ka lang sana ulit sa resto bar pagkahatid mo sa kanya? Mainhing tanong ni Ashley sa akin habang nakatingin. Tinatawagan ko siya noon bago pa siya sumakay sa taxi. Nahintayin ako at ako nang maghahatid sa kanya. Pero ayaw niya. Ayaw daw niyang maistorbo ang night out ko. At habang magkatawagan kami ay sumakay na siya sa taxi. Kaya wala na talaga akong nagawa. Pinag-ingat ko na lang siya noon. Pero kahit anong habilin ko na mag-ingat siya ng gabi na yon, yun na pala ang huling pag-uusap namin ng kapatid ko. Naluluha kong sabi. Sobrang sakit na ng lalamunan ko sa pagpipigil ng luha ko. Grabing pangungulila na
ang nararamdaman ko para sa kapatid ko. Lalo na ngayon na buhay naman pala siya. Nais ko sanang sabihin sa asawa ko. Nagulat na lamang ako nang bigla ay may dumamping panyo sa pisngi ko. Pagtingin ko kay Ashley, si Ashley ay pinupunasan ng luhang tumutulo sa mga mata ko. Ang mata niya ay puno rin ng awa. Hindi mo kasalanan yun. Lahat ng nangyayari sa atin may dahilan. Look at you now, Gabriel. You're stronger than I thought. Hindi ko alam na ganito palang pinagdaraanan mo. Sorry kasi wala man lang akong kaalam-alam sa nangyayari sa dalawang mahalagang babae sa buhay mo. Talaga ba, Ashley? Okay lang kung ayaw mo nang ituloy. Handa naman akong makinig kung kailan mo gustong magkwento ulit. Umiling lamang ako sa kanya at ipinagpatuloy ang kwento ko. Kinabukasan, nagising ako sa ring ng cellphone ko. Si Daddy tumatawag. Galit na boses agad ang bungad niya sa akin, habang si Mommy naman ay iyak na ng iyak. Nung umaga lang na yun nila nalaman na hindi pala natuloy si Rose sa bahay ng kaklase niya. Tumawag kasi ang kaklase niya na kasama sa overnight at sinabi na hindi raw dumating si Rose. At tinanong sila Mommy kung kasama raw ba nila siya. Hindi agad ang sinagot nila Mommy at pagkatapos ng tawag mula sa kaklase ni Rose, ay may tumawag gamit ang cellphone ni Rose. Sinabi ng kausap nila na may naganap daw na kidnapan sa taxi na sinasakyan ni Rose. At ang taxi driver naman ay wala na ng matagpuan. Napasandal na lamang ako sa likod ko ng sofa. Ang bigat na ng pakiramdam ko pero hindi ako pwedeng tumigil. Kailangan ko nang makita at makausap si Rose. Paanong napalabas na wala na siya? The worst part ay magkakilala sila ni Ashley. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng mahigpit ni Ashley. Kahit masama ang loob ko sa kanya, ay bakit gumaan pa ang pakiramdam ko nang yakapin niya ako. Shh! I am here, Gabriel. Hinilot ko ang pagitan ng mga mata ko para pigilan ang pagluha ko at nagpatuloy sa pagsasalita. Umuwi ka agad sila Mommy nang malaman ng nangyari. Pero sa huli, hindi pa rin namin nahanap si Rose. Hanggang sa inabot na kami ng 4 na buwan. Sila Mommy ay halos hindi na makatulog para mahanap lamang siya. Kaya nang malaman namin na wala na si Rose pagkalipas ng halos 5 buwan, ay gumuho ang mundo naming pamilya. Nang magmatch ang DNA ni Daddy sa katawan, ay hindi talaga matanggap ni Mommy. Hanggang sa na-heart attack naman siya. Isinugod pa namin siya sa ospital, pero dead on arrival na ang aking ina. Ashley's point of view. Yakap-yakap ko lamang si Gabriel hanggang sa matapos siyang magkwento. Minsan ay hinahaplos ko ang likod niya para maramdaman niya na nandito lamang ako sa tabi niya. Kahit masakit nang makita ko ang annulment papers namin, ay damang-dama ko ang sakit sa mga kwento niya. Gustong-gusto ko na talagang sabihin sa kanya na buhay ang kapatid niya, pero ayoko namang pangunahan si Rose. Isa pa ay maraming maapektuhan kapag lumabas ngayon si Rose na buhay. Kahit naman hindi ako parte ng samahan nila. Nirerespeto ko ang rules nila at wala ako sa posisyon para magsabi sa kanya, kundi si Rose lamang. Siya lang ang may karapatang magpakita kay Gabriel at magpaliwanag, hindi ako. Siya na ang kumala sa yakapan namin at tumayo na. Aalis na tayo? Pagtatanong ko. Tumangulang naman si Gabriel at sumunod na lamang ako pababa. Hanggang sa makarating kami sa sasakyan, ay hindi na naman kami nagkikibuan. Kagaya kanina nang umalis kami sa bahay, ay sa labas na naman ako ng bintana nakatingin para maglibang habang nasa biyahe kami. Lumipas pa ang ilang araw ay hindi pa rin kami nagkikibuan ni Gabriel. Wala naman kasi ako sa mood na kausapin siya. At sa tingin ko ay ganoon din siya. Siya na mismo ang umiiwas sa akin at okay lang sa akin yon. Dumaan naman ang buong araw ay wala kong ginawa kung hindi ang kumain ng kumain. I don't care if I gain a lot of weight.
I can sacrifice everything for my baby. Nandito ko ngayon sa dining area at kumakain ng dinner. Nang marinig ko na binati ni Ate Michelle sa sala si Gabriel para sabayan na akong kumain. Hindi ko naman narinig ang sagot nito at hindi rin naman na gumawi sa hapag. Siguro ay dumiretso na sa kwarto. Ang tagal ko rin sa hapag dahil pagkatapos kong kumain ay nagkwentuhan pa kami nila Manang sa sala habang nanonood ng teleserye. Mahilig kasi si Manang sa mga ganito at nakakatawa siya kapag nanggigigil sa mga kontrabida. Nang lumalim na ang gabi, umakyat na rin ako sa kwarto dahil hindi po pwede na masyado kong magpuyat. Naabutan ko si Gabriel na may kung anong ginagawa sa walk-in closet. Hindi ko na lamang siya pinansin at nahiga na ako sa kama. Ilang sandali pa'y nakita ko siya na may hinihilang 2 maleta sa magkabilang kamay galing sa loob ng walk-in closet. Hindi ko naman maiwasang magtanong, "Where are you going?" Inaantok na sabi ko. Namaywang naman ito sa harap ko. "Ayoko nang makipaglukuhan pa sa'yo, Ashley. Binigyan na kita ng ilang pagkakataon para sabihin sa akin ang totoo. Pero tikom pa rin yung bibig mo." Mahina pero mariing sabi nito. "Bakit ganito? Teka, anong nangyayari?" Nawala tuloy ang antok ko sa sinabi ni Gabriel at nagtataka ko siyang tinignan. Tumayo na rin ako sa kama at nilapitan siya. "Ano bang sinasabi mo? Anong totoo, Gabriel?" Kinakabahang tanong ko. "Don't tell me. It's all about Rose. God, no please. I can't tell him." "I was here, Ashley. The moment you thought that I'm in China for business. Sinusundan kita saan ka man magpunta. Sa ilang beses kong pagsunod sa'yo, tuwing lumalabas ka ng mansyon ay may nalaman ako. Guess what kung sinong nakita ko?" Nanguuyam na sabi niya habang nanginginig ang boses ni Gabriel sa lakas ng sigaw niya. Lumayo ako ng kaunti sa kanya dahil sa takot na baka sakta na naman niya ako. "Nakita ko lang naman ang magaling kong asawa. Nakasama ang kapatid ko na hindi naman pala talaga totoong wala na. Matutuwa na sana ako dahil buhay si Rose. Pero ang itago siya sa akin at alam mo naman pala na kapatid ko siya, ang hindi ko nagustuhan. Anong klase ka bang asawa, Ashley?" Galit na saad ni Gabriel. Pinunasan ko naman ang tumulong luha sa pisngi ko. "Ayoko na. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Tayo. Lalo na't may alam ka sa kapatid ko pero tinatago mo naman sa akin. Maghiwalay na tayo. Kung ano man ang gusto kong malaman sa kapatid ko, sa iba ko na lang ipapagawa. Dahil wala akong mapapala sa'yo. Wala kang puso." Natauhan naman ako nang hilain na ni Gabriel palabas ang 2 niyang maleta. Pinigilan ko siya sa pamamagitan ng paghila sa isang braso niya. Huminto naman siya at bumaling sa akin. Ako naman ay hindi ko na napigilan ang pagtakip ko ng 2 kong palad sa mukha ko para hindi niya makita na sobrang iyak ko. Ganun na lang yun? Isusuko na lang niya ang kasal namin dahil doon? Naiipit lang naman din ako. Sa bagay, in the first place, wala naman siyang feeling sa akin. Kaya wala lang sa kanya kung maghiwalay kami. Let me explain, Gabriel. Pakiusap ko sa kanya. Niluwagan niya ang hawak niya sa 2 maleta at umupo sa kama. Bumuga naman ito ng hangin bago ulit nagsalita. "Sige, pagbibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sabihin mo ang lahat ng nalalaman mo." Napahagulhol na naman ako sa pag-iyak. Hindi pwede, Gabriel. I am sorry pero hindi ko masasabi sa'yo. I am not in the position to tell you everything that I know. Lumapit ito sa akin at niyugyog ang balikat ko. "Kung ganun, sino? Sinong makakasagot sa tanong ko? Dalhin mo ko sa kanya, Ashley." Hinila niya ako palabas pero nagpumiglas ako. "Stop, Gabriel. It hurts." Binitawan niya rin naman kaagad ako at parang napapaso na umalis sa tabi ko. Tuluyan na kayang maghiwalay ang mag-asawa?
Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.